Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Yun, breaking news po mga kababayan. Napakaganda na naman ang batas na nilagdaan ng ating mahal na Pangulo, no? Para matugunan ang patuloy na manipula, no, ng mga kababayan natin na mahilig magpalusot ng mga paninda, mga kababayan, na hindi nagbabayad ng buwis, mga kababayan. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Anti-Agri-Economic Sabotage Law, mga kababayan. So ito mga kababayan, alamin natin kung ano po ba, no, ang itong sabotage law na nilagdaan ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan. At gaano ito ka importante, no? Lalo-lalo na ngayon na marami ngayon dito sa atin ay nagkakalat itong mga mahihilig magpalusot ng mga produkto na hindi nagbabayad ng mga buwis, mga kababayan. Kaya napakaganda itong ginawa ng ating mahal na Pangulo. Alamin din natin dito kung kung ano ba ang parusa na matatanggap mga nahuhuli na gumagawa nito, mga kababayan. Ito, basahin ko mga kababayan. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ang isang bagong batas upang labanan ang smuggling, profiteering at hoarding sa agrikultura. Gawin mas abot kaya at madaling makuha ang pagkain at magbigay ng mas magandang kita sa mga lokal na magsasaka. No? Grabe talaga ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan. Talagang inuuna talaga, no, ang ating mga magsasaka. Iniisip talaga itong ating mga magsasaka. Kaya ipinasa niya itong batas na ito, mga kababayan. Kasi mga kababayan, yung ating mga lokal na mga magsasaka masyado nang inaapi kasi nga sa mga katulad ng mga kababayan natin na hindi nag-iisip, no, sa mga kababayan nating magsasaka, no? Yung mga nagpapalusot ng mga illegal na hindi nagbabayad ng buwis, yung mga produkto sa agrikultura. Sa isang seremonya sa palasyo ng Malacanang, nilagdaan ni Marcos ang Republic Act 12022, ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, sa harap ng mga miyembro ng parihong kapulungan ng Kongreso, ng mga miyembro ng kabinete at iba pang stakeholder ng agrikultura, mga kababayan. So ayan mga kababayan, so meron pang mga talagang naka-witness, no, sa pagperma po ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan. Ayon pa sa ating mahal na Pangulo, haharapin at buwagin natin ang kapangyarihan, puwersa na matagal nang nagsasamantala sa ating sistema para sa kanilang sariling kapakanan. Tinitiyak na mananaig ang hustisya at itinataguyod ang dignidad ng ating sektor ng agrikultura, sabi umano ng ating mahal na Pangulo. At ayon pa dito, wala ang backdoors, wala ng shortcut, at tiyak wala ng pumikit sa bagong Pilipinas, dagdag pa ng ating Pangulo. Nako mga kababayan, yari na, no? Mababawasan na yung kita ng mga mahilig gumawa nito, mga kababayan, no? Yung mga mahilig dyan, no? Iwasan nyo na yan. Na talaga dapat naman kasi, mga kababayan, kaya tayo naghihirap, no? Kulang ang buwis minsan kasi nga po, mga kababayan, sa mga kababayan din ho natin minsan, no, na kahit hindi man lang iniisip ang kapakanan din ng ating mga lokal na mga magsasaka, mga kababayan. Yung mahilig dyan magpalusot ng mga mahilig magpalusot dyan ng mga imported na hindi dumadaan, na hindi nagbabayad ng tax. Yan, di ba? Marami nang nahuli, mga kababayan, lalo na mayroong mga nahuling sigarilyo, sibuyas, mga smuggling yan na hindi nagbabayad po ng buwis, mga kababayan. So hindi naman ho yan mangyayari kung wala silang mga kapit, wala silang mga kausap dito sa bansa natin. Hindi yan makakapasok, mga kababayan. So yan, mga kababayan, aalimin natin kung ano po ba ang parusa kung sino man ang mahuli at gumawa nito. At ayon pa dito, 3 bilyon ang pagkawala ng Pilipinas sa agricultural smuggling noong 2023 lamang, at sa wala pang 9 na buwan ngayong taon, mahigit sa 230 milyon
ang halaga ng smuggling agricultural product ang nasamsam. Grabe no mga kababayan, baliwan nyo yan, no? 230 million halaga ng smuggling agricultural products ang nasamsam. Yung mga nahuli mga kababayan, umabot na sa 230 million. So ilang buwan pa lang mga kababayan, 9 months pa lang mga kababayan, 200 million na kaagad. So ito, maganda ito mga kababayan, yung inilabas ni PBBM. So yung mga mahilig dyan, ano, alam nyo na. Kaya eto mga kababayan, malamang marami na magbagong buhay niyan. Aalamin natin kung ano ang parusa nila rito. Kaya manood ka, kung ikaw'y gumagawa nito, manood ka. Para sa iyo to. Binalaan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. anya ang mga smuggler at walang prinsipyong mga ngalakal na itigil ang kanilang mga iligal na gawain na lubhang nakakapikto sa mga magsasaka at mga mangingisda. Ayan na mga kababayan, talagang kamay na bakal na to sa mga kababayan para sa agrikultura natin. Kasi mga kababayan, siyempre, no, nakikita naman natin na talagang marami, no, ang mga nahuhuling mga smuggler na pumapasok dito sa bansa natin, mga kababayan. Tulad yan, di ba, nakaraan lang po, sigarilyo, sibuyas, no? Kaya dapat lang na may kamay na bakal na talaga katulad nito. So alamin natin ang matinding parusa sa mga tao na mahuli nito mga kababayan. So ito na yun mga kababayan, no? Ito babasahin ko lang ha. Ito mga kababayan. Para sa economic sabotage, kabilang sa mga parusa ang habang buhay na pagkakulong. Nako mga kababayan, nako, magbago na kayo. Habang buhay yan. Matagal-tagal yan. Habang buhay na pagkakulong. Kaya talagang kamay na bakal na ito. At multa na 3 bisis ang halaga ng mga produktong agrikultura na sangkot. Nako, grabe. Ang tindi ng batas na ito mga kababayan. Mabigat. Meron mo habang buhay na pagkakulong. Tapos, 3 bisis. No? Kung magkano po yung bawat 3 milyon po yung mga produkto, no, ang presyo ng produkto na ipinuslit mo. Ngayon, 3 bisis yan mga kababayan. Bali magiging 9 million na yan. Ha? Mga kababayan. So grabe. Ang lupit po ng batas na pinirmahan ni PBBM. Kaya dapat lang, no? Dapat lang mga kababayan kasi ang nagiging kawawa kasi dito mga kababayan, number 1 na dito, ang ating mga lokal na mga magsasaka. Kapag patuloy, no, hindi ito matugunan ang patuloy na pagpasok at paggawa ng mga kababayan natin, no, na pagpuslit ng mga smuggler na yan at pagpasok ng mga produkto dito. So dahil yan sa mga kababayan natin na talagang mga kurap, mga kurap dyan, no? Ayan, so ang batas na sumusuporta sa pang-ekonomiya sa sabotahe, kabilang ang transportasyon at pag-iimbak ay mapaparusahan din sa ilalim ng batas na may mga parusang hindi bababa sa 20 hanggang 30 na taon sa bilangguan at dobleng multa ng halagang sangkot na kalakal sa agrikultura. So ito naman mga kababayan, yung mga so ayan yung mga nagdadala at siyempre yung mga nag-iipon, dyan ng mga smuggling. Nako, yari na mga kababayan. So napakalaking tulong ito para sa atin mga magsasaka, ang bagong batas na pinirmahan ni PBBM. Yan na mga kababayan, magbagong buhay na kayo. Napakatindi ng batas na ito pala mga kababayan. Naggawa na rin ito nakaraan noong 2016, kaso lang mababa lang yung ipinatupad na batas. So talaga itong kay PBBM talaga matindi mga kababayan kasi habang buhay po ang pagkakulong. At mga kababayan, 3 bisis, no? Kung magkano yung ipinuslit nila ng mga smuggler, kung ilan ng presyo, i-multiply yan sa 3 mga kababayan. Nako. Ayan dapat mga kababayan, no? O ano kayang masasabi na naman ng mga mahilig yan? No? Mahilig magpalusot yan. Kaya mag-ingat-ingat na kayo. O titigilan nyo na yan. Mahirap yan. Habang buhay pa naman ang pagkakulong yan. At siyempre, congratulations po sa ating mahal na Pangulo. Napakagaling ng ginawa ninyo.
ang pinasa ninyong batas, mga kababayan. Pero meron pa ilan kasi nakita ko po doon sa post sa ating PCO, mga kababayan, pinagtatawanan ho ng mga didilis ata, mga pinagtatawanan pa ng iba nating mga Pilipino. Mga kababayan, alam nyo ba, pasalamat tayo kasi number 1 na dyan, mga kababayan, no? Matigil na yan yung puslit ng mga smuggler na yan para dumaan sila sa tamang proseso, mga kababayan. Dumaan sila at magbayad sila ng tax, mga kababayan. Hindi naman yan papasok yan yung mga nagpupuslit dyan. Hindi naman papasok yan kung walang katulong ng mga Pilipino, kung walang kasabwat ng mga Pilipino, mga kababayan. Kaya dapat lang mga ganito, mga kababayan, para mag-isip na ang gagawa nito, mga kababayan. So yun po, mga kababayan, kayo po, pabor po ba kayo sa ginawang batas ng ating mahal na Pangulo? Maraming salamat po at magandang araw po sa God bless.